King? Huh? Yo! Pasensya ka na! Ako may kasalanan ng lahat nang dahil sa kagagawa ko. Naging batang babae tuloy si Kai! Sandali lang. Ang balita ko kasi nakuha siya ng kalaban. Magkasama kaming dalawa ni Kite. Tapos nung pinatakas niya ako, biglang dumating si Pito. Nawala ng braso si Kite. Ako naman wala na akong malay. Tapos nagsanay kami. Nailabas naman ni Shoot si Kite mula sa lungga ng mga kimeraan. Kaya nga lang, hindi pala yun si Kite. Ang sama nila. Ang dami nilang ginawa masasamang bagay. Tapos, nung magkita uli kami ni Pito, sabi niya sa akin, patay na raw si Kite! Oo, naintindihan ko na. Kahit hindi ganun kalinaw sa akin. Umupo ka na. Dali! Mas mabuti pang huminahon ka muna. Huminahon muna tayong dalawa, Gon. Okay? Kasalanan ko! Masyado ako mapusok! Gusto ko ako masunod! Ganun ba? Pero huwag ka nang umiyak. Huminahon ka muna, Gon. Tignan mo si Jing. Natataranta siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sana ako na lang! Dapat ako na lang ang namatay at hindi si Kite! Gon, hindi yung totoo. Sa tingin ko, kaya ka sinama ni Kite. Dahil malaki ang tiwala niya sa'yo, Gon. At kaya kanya pinatakas. Dahil minaliit niya ang lakas ng kalaban. Kung nakita niyang wala kang kakayahan, hindi kanya papayagan sumama sa kanya kahit napiliti mo pa siya. Kasalanan niya yon dahil minaliit niya ang kalaban. Pero... Naintindihan ko. May kasalanan ka rin dahil sobrang hina mo. Kaya tama lang naman na maging responsable ka. Huwag mo nang uulitin ang pagkakamaling yon. At bukod doon, kay Kite ka humingi ng tawad. Hindi pa malinaw sa akin kung patay na nga ba talaga siya o buhay pa siya. Basta humingi ka ng tawad. May batas pag humingi ng tawad sa kaibigan. Alam mo ba kung ano yon? Ano pong batas yun? Dapat ipangako mo sa kanya na hindi mo na uli yun gagawin. At kailangan, tuparin mo yon kahit na anong mangyari. Sige, gawin mo na! King? Pwede ba tayong mag-usap uli mamaya? Ayos lang ba sa'yo? Medyo mahirap nga lang yon. Alam mo na, masyado akong abala. Tumigil ka nga dyan, Jing! Ikaw ang tatay niya, hindi ba? Dati ka naman sa anak mo! Huwag kang ganyan! Alam ko yung nangyari sa Green Island! Hindi mo pinunati ko anong patapon na yun! Ay, hiya ka ba o ano? Tumahimik kayong lahat! Huwag kayong makialam sa amin! Ay, nako! Sarap Bravo, talaga! Jing! Oo nga! Grabe! Kailangan sa akin, tatay ni God! Kwenta, Jing! Tumahimik kayo dyan! Bahala na nga kayo! Ay, dapat suntukin daw yung Leona eh! Ha? Tumigil na kayo! Oo na, sige na nga! Hihintayin kita, God! Dali na! Jing! Ay, Oo na, sige na! Kumanda kayo! Kung may problema kayo sa ginagawa ko, harapin niyo ako! Kayong lahat laban sa akin, ayos lang! Wala yung problema sa akin! kayong lahat! Tahimik! Sandali, hindi pa tapos ang eleksyon ngayon. Hindi pa rin ako sumusuko. May dumating na bago at huling tsansa. Siya nga pala, Gon. Sige, simulan mo na. Dahil sa sitwasyon, walang pwedeng umalis hanggang matapos ang eleksyon. Manatili muna kayong lahat dito. Nagmamadali ka, tama ba ako? Kaya lang, ito na ang huling botohan. Wala nang susunod pa dito. Pagkatapos mong bumoto, pwede ka nang umalis. Kapag sinabi mo sa amin ngayon kung sino yung iboboto mong chairman, tatanggapin ng lahat ng nandito ang boto mo. Isasama namin yun sa bilang. Sinong pipiliin mo sa pagitan namin dalawa ni Leorio? Sa tingin mo, sino mas karapat dapat sa amin maging chairman?
Ang dating chairman na si Netero, nagbakasyon siya ng matagal pagkatapos matalo ang hari ng Kimeraan. Paano mo nasabi ang ganang bagay, Pariston? Kung si Leorio ang pinili ni Gon pagkatapos ng madrama ang pagdating niya, madadala ang mga damdamin ng tao sa nangyayari. At siguradong si Leorio ang iboboto nila. Chairman? Tumatakbo si Leorio sa pagka-chairman? Hindi sa ganun. Ang dami lang kasing nangyari. Ano, Gon? Gamitin mo ang isip mo, pero maging totoo ka sa nararamdaman mo. Pumili ka na sa amin. O sige. Kung ganun, iboboto kita, Pariston. Sandali. Kaibigan mo si Leorio, hindi ba? Kaya naman, hindi ba siya dapat ang pinili mong chairman? Hindi ko siya pinili dahil gusto ni Leorio maging doktor. Kaya hindi siya pwede maging chairman. Oo nga naman. Sigurado, talo na ako. Maraming salamat sa sagot mo, Gon. Dahil nakasagot na siya, pwede natin simulan ng eleksyon. Pasensya na kayo. Sasama kasi ako kay Gon. Si Pariston din ang binuboto ko. Leorio. Oo, alam ko naman. Jing! O sige, aalis na ako! O sige, Maliw! Yun lang ba sasabihin mo? Sana sinabi mo, kita tayo ulit! Ano na common sense mo? Ala, galit na si Jing. Naku, ginagawa pa ba yung tatay ka to? Posible naman yan! Huwag kang nagtumawa dyan! Kakaiba talaga ang kasikatan na Jing, hindi ba? Siguro nga. Hoy, God! May naalala ako. Ako palang nagturo kay Kite kung paano gumamit ng Nen. Tinuruan ko siya ng teknik. Bilang na sandata ang nagagamit niya sa crazy slots. Hindi lalabas ang ibang sandata, maliban na lang kung desperado talaga siyang mabuhay. Kung buhay pa siya ngayon, posibleng yun ang dahilan at nangyari yun. Ibig sabihin, wala talaga siyang balak mamatay. Hindi niya isasakripisyo ang sarili niya para sa'yo. Kaya huwag kang papalpak sa paghingi ng tawad. Dahil kung hindi, tatamaan ka uli sa kanya. Naintindihan ko! Aalis na ako! O sige, hihintayin kitang magbalik. Kayong dalawa! Uli? Makinig kayo. Ako si Pariston, ang ikalabintatlong chairman ninyo. At sa ngayon, may mahalaga akong sasabihin. Dahil ako na ang chairman, si Chidel ang pinili kong vice chairman. Bababa ako sa pwesto ko kaya siya ang papalit sa akin. Okay. Sige. Hindi ko akalaing gagawin niya yun. Hanggang kailan ka ba titigil sa pang-iinsulto sa amin, ha? Bumalik ka rito! Alam mo, hindi ko namang ginustong maging vice chairman para ako ang maging chairman. Gusto ko lang naman makipaglaro sa kanya kaya ganun. Kapag inaasar ko siya, o may sinabi akong kalokohan, mukhang masaya talaga si Netero. Kung pwede lang sana, makalaro ko siya uli. Mas mabuti kung baguhin mo agad ang Hunter exam sa 10 Hunter Commandments. Chidel, kapag hindi naging maganda ang pamumuno mo sa association, seseryosohin ko ang pakikipaglaro sa'yo. Leorio, si Killua. Hindi ko alam eh. Hindi siya sumasagot sa tawag. Mukhang naghahagila pa siya sa kung saan-saan ng kahit anong paraan para maligtas ang buhay mo, Gon. Hindi bale, kapag nakausap natin siya, pupuntahan ka naman niya.
Sa tingin ko, dapat humingi rin ako ng tawad sa kanya. Habang nakikipaglaban ako noon, masyado magulo ang isip ko at napagsalitaan ko siya ng masama. Gon, patawad na rin. Ha? At bakit ka naman humihingi ng tawad sa akin? Kasi wala man lang ako nagawa para makatulong. Sorry. Ha? Ano bang ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan. Basta, pasensya na talaga. Dapat mas matindi pa sa pagkukunwaring patay at paghima sa ulo ang kabayaran ng paghiling niya ng computer. Nung una ko marinig ang balita ni Miluki, napansin ko parang may hindi tama. Kasi ang naging kapalit lang nun, 2 kahilingan, simpleng halik sa pisngi. Kahit na matindi ang hinihingi niya na mga kuko ni Tsubone. Sabihin natin yung mga kuko naging kabayaran doon sa computer. Pantay lang ang bigat ng kahilingan at kabayaran nun. Tulad ng mga nangyari dati. Kung tama ang teorya ko, yung pagkukunwaring patay at paghima sa ulo, hindi si Nanika ang humihingi nun. Kaya ang ibig sabihin lang nun, walang kapalit na kabayaran ng 2 kahilingan para matupad yon. Ano nga ba ang dahilan at nagkaganon? May naisip akong 2 posibilidad. Una, dahil sa sobrang dali lang ng kahilingan, hindi na kailangan ng kapangyarihan ni Nanika para matupad yon. Pangalawa, hindi naman yon kahilingan. Kaya lang, hindi pa rin malinaw ang lahat. Kung hindi si Nanika ang humingi ng pagkukunwaring patay at paghima sa ulo, si Alok ang humihingi ng kabayaran. Walang kinalaman doon si Nanika. Ang sabi ni Killua ang tawag sa kanya ni Nanika. Pero nung nagkunwari siyang patay, tinawag niya si Killua na kuya. Kaya, maliwanag na si Alok ang tumatawag kay Killua na kuya. Kaya naman, kapag si Alok ang nanghingi ng kabayaran, hindi gising si Nanika. Ibig sabihin lang nun, hindi magagawa ni Killua ang 2 kahilingan kapag ganon. Kaya lang, tinupad pa rin ni Nanika ang kahilingan ni Killua. Para maging malinaw sa akin ang lahat, babalikan ko ang pagkakasabi ni Killua. Sa 2 kahilingan, hindi siya humiling, kundi nag-uutos siya. Kung ganon nga, tama lang na ibang utos sa kahilingan at hindi na kahilingan ng kabayaran para matupad yon. Yun pala ang mga naisip ko. Ano sa tingin mo? Dediretsuhin na kita. Para sa ikabubuti ng pamilya natin, akong gagamit ng kapangyarihan ni Nanoka sa maayos at ligtas na paraan. Sa nangyayari ngayon, lagi na lang nakakulong si Aloka sa kwarto niya. Pero kapag hawak ko siya at nasa tabi rin kita, Killua, sisiguruhin kong hindi na ganun ang buhay niya. Magiging malaya na siya. Kuya, gagawin ko ang lahat para protektahan si Aloka. Kid, matuto kang lumugar. Nanika, gumising ka. Okay. Kid, huling chance sa mga to. Ibigay mo na sa akin si Nani. Nanika, gusto kong pauwiin mo si Ilumi. Ha? Oh, Ano? Teleportation? Totoo ba to? ganon? Nanonood pala kayo. Ang galing. Mahirap siyang kalabanin. Kapag nag-utos si Killua, wala nang magiging kabayaran. Kung ganon, gagawin kong lahat ng makakaya ko para makontrol siya. Tsubone, Amane, pwede bang iwan niyo muna kaming 2 sandali? Pero kung hindi niyo yun gagawin, uutusan ko na lang ulit si Nanika.
Killua, himasin mo ang ulo ko. Ginagawa niya to dahil gusto ni Nanika na purihin ko siya. Ayokong gamitin siya. At utusan pa siya. Kaya pakiusap. Killua! 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 Nanika, Killua, himasin mo uli ang ulo ko. mula ngayon, huwag ka nang lalabas uli. Mahal kita, Killua. Huwag ka nang lalabas uli. Mahal kita, Killua. Mahal kita, Killua. Tama na! Huwag ka nang lalabas pa uli! Maliwanag ba? Okay. Mula ngayon, malaya ka na, alo ka. Patawad. Pasensya na, Nanika. Patawad. Alo ka? Kuya, Killua. Oo, ako nga ito. Pinaiyak mo ba si Nanika, kuya? Sumagot ka. Ha? Ano? Hanggang ngayon, umiiyak pa rin si Nanika. Humingi ka ng tawad sa kanya. Pero... Humingi ka ng tawad. Kung mabait ka sa akin, kuya, dapat maging mabait ka rin kay Nanika. At saka, kung gusto mo ako protektahan, kuya, dapat protektahan mo rin si Nanika. At kapag masama ang trato mo kay Nanika, magagalit ako sa'yo. Ano ko? Maraming salamat. Sa tingin ko, nasa ilalim pa rin ako ng kontrol ni Kuya Il. Pero, okay na talaga ang lahat ngayon. Pwede mo bang palabasin si Nanika? Nanika, pasensya ka na. Mali ang ginawa ko. Patawad. Ang totoo, natatakot ako kay Kuya Il. Di ko siya kayang labanan, kaya ginawa ko ang sinabi niya. At naiinis ako dahil doon. Naisip ko, paano kung pipilitin kanyang gumawa ng mga masasamang bagay? Natatakot akong mangyari yun. Para sa kapakanan ni Aloka, nagsinungaling tuloy ako. Masasakit ang sinabi ko sa'yo. Pasensya na uli. Patawad. Nanika, puprotektahan din kita. Lagi tayong magsasama. Hindi mo na kailangan pakinggan ang kahilingan ng iba. Hihimasin ko ang ulo mo kahit kailan mo gusto. Kaya naman, pakiusap. Pwede bang lumabas ka na ulit? Okay. Nanika, patawad. Hindi ako naging mabuting kuya. Mapapatawad mo ba ako? Oo.
Masusunod, gagawin ko po ang ipinag-uutos niyo, madam.